Kumusta kaya ang Valentine's si Tatay Digong sa loob ng ICC mga kababayan ano? Dahil isang beses mga kababayan ay naalala natin nung tinanong daw ni VP Sara Duterte si Tatay Digong na anong kailangan mo dito? Ang sagot daw ni Tatay Digong mga kababayan is girlfriend! Oh! Kaya napamangha na lang si mga kababayan, speaking of girlfriend, napamangha na lang si VP Sara Duterte na ano bang gayuma na taglay nitong kanyang ama mga kababayan. Na kung bakit kahit nakakulong na siya, kahit matanda na siya mga kababayan, kahit wala na siya sa pwesto, wala na siyang power sa gobyerno mga kababayan, pinag-aagawan pa rin siya ng kanyang mga nobya. Oy, technically mga kababayan, single po si Tatay Digong dahil matapos po niyang maanald sa kanyang kasal kay Madam Elizabeth Zimmerman, hindi na po siya nag-asawang muli mga kababayan. So technically, single si Tatay Digong. Hindi na po siya nag-asawa muli. Girlfriends na lang. Oh. At kung ang sekreto ni Tatay Digong, bakit magnet siya ng mga babae? Kinuwento ni VP Sara Duterte. Panoorin niyo po mga kababayan. Hindi ko lang alam kung ganito din ba ang babae sa lalaki. Pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na eto na. Ama ko sa akin. Kinuwento ni Tatay Digong kay VP Sara. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa'yo. Dahil nakakulong ka na. Nakakulong na. Pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Oo. Nag-aaway na sila. Sa makatuwid, yan ang dahilan mga kababayan. Sa pag-away-away din ng mga vloggers sa taga-supporters si Tatay Digong. Di ba nag-aaway-away? Dahil iba't iba sila ng manok mga kababayan sa mga girlfriends si Tatay Digong. Kaya pointless. Wag na kayo mag-away-away. Dahil lahat ng yan ay kay tatay. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? Sino? Si ano. Tatlo ang nabilang po. Si ano. Pangalanan na natin. Unang-una si Hanelet mga kababayan. And then, yung si Jazz Igan. At yung isa, Girly Balaba. Yan ang mga mga pangalan na so far mga kababayan na nakikita natin sa social media. Pero ang nanay ni VP Sara mga kababayan, hindi na sumali. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Nadala na. Nadala na. Sabi ko, ay hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa lahat ng iyak niya at sa ng loob niya. Sa iyo. Yan mga kababayan, aminado naman si Tatay Digong. Yan ang kanyang flow. Lahat naman tayo mga kababayan ay mayroong flow. At least siya, hindi kurapot mga kababayan. Hindi kagaya nitong mga Marcos na ang kanilang flow is nagsasuffer ang taong bayan. Kaya nga matapos niyang mag-anal mga kababayan sa kanyang asawa, hindi na siya muling nagpakasal mga kababayan. Para wala na siyang pananagutan mga kababayan sa batas at bilang asawa dahil kapag single ka, kahit ilang girlfriends pwede mong mga kababayan. Kahit ilang girlfriends pwede. Ayaw na daw niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa Kung asawa, may obligasyon tayo. Iiwan na siya. Na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Pero ito, mga girlfriend lang Pwede na lang iwan mga kababayan. Wala ng power nga Hindi na nga siya mayor mga kababayan. Although nanalo siyang mayor sa eleksyon mga kababayan. Pero ngayon, si Baste na tuluyan ng tinransfer kay Baste ang pagka-mayor. So, hindi na po mayor si Tatay Digong ng Davao mga kababayan right now. Si Baste na officially at saka ang vice mayor si Rigo. At marami pa sila hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 2, hindi ganon. Bakit kaya Anong sikreto? Kasi pare-pareho sila. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi kung ako wala na yan. Sabi ko, nakakulong Nakakulong na. Wala na talaga silang makikita mga kababayan. Sabi ko,
Pero andun pa rin Siguro- nag-aaway dahil gusto ako na, akin lang si Rudy. Akin lang si Rudy. Oh. Nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay. Magaganda pa mga kababayan ha. Magaganda. At pwede pang talagang makakita ng iba. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Bagong Sabi niya sa pag-ibig. akin, Anong sabi nyo? Sabi ko, bakit ganyan? Bakit? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. Oh, 80 years 8 old. years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old Hmm, na Mata ni idol. ano pa yung tindig mo? Tindig Matikas pa. Pilipinas. Tindig Pilipinas. Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sabi niya, ako, kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan, Maging babae. sino ka kung man. ano yung mga hindi maganda Oh. na nangyari sa buhay niya, kung ano yung Tinatanggap niya mga kababayan, maging sino ka man o ni Sharon Cuneta na mega sardines Sharon Cubeta. mga pangit Oh. sa ugali niya. Lahat yan, Tinatanggap. kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So hindi ko yan, kumbaga, pag hindi natin pag-uusapan yan sa relasyon natin. Ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya? At paano mo ba ako Mapapasaya. O, di ba? Simple lang mga kababayan. Yan ang tunay na pag-ibig. Lahat nung mga hindi magandang bagay, hindi na yan Importante. masali at pag-uusapan sa relasyon natin. Mm. Kaya sabi niya, kaya hindi man maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae, wala na yan sa akin. Ang mahalaga sa akin, nagmamahalan tayong Lover dalawa. boy talaga, no? Lover Yun boy. ang kanyang ibinahagi. Voluntary yan mga kababayan ha. Yung mga girlfriends niya ha. Hindi kagaya ng asawa mga kababayan. Talagang yung sabi nga ni VP Inday na talagang nagdusa ang kanyang asawa dahil chick boy. Oh. Pero itong mga girlfriends niya mga kababayan, voluntary. Voluntary kasi. May option sila mga kababayan na hiwalayan. Hindi kagaya nung kasado ka, you are bound by the law. Ben the law. Oh. Meron kang marriage contract. Yung mga girlfriends, wala. So pinipili pa rin nila mga kababayan na kay Tatay Digong na manatili. Akin, shinare sa akin. Nung ako ay nagtanong kung bakit sobrang mahal na mahal ka ng iyong mga girlfriend. Mga girlfriends. Samantala, mariing itinanggi ng Malacanang ang alegasyong Ikaw, Admar, ha? Biglang sapaw, mga kababayan si Admar. Admar! Wala kasi yun, mga kababayan. Hindi rin kasi buo yung pinalabas sa TV, sa speech si Sarah. Pinili lang nila mga kababayan yung marirelate sa Valentine's. Hindi kasalanan ni Admar mga kababayan kung bakit naputol. Wala talagang karugtong yun. Ewan lang natin kung saan ang full na video nun mga kababayan. Pero Admar, sige pasok Admar. Anong pinaglalaban mo Admar? may alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh, sa may mga alam. kickbacks Oo, kaugnay ng manumalyang flood control project. Kasunod ng mga ulat tungkol sa sinasabing May sense pala ito, no? Talagang may alam. Di ba, Admar, no? communication records na binabanggit ng ilang mambabatas. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Talagang may alam dahil yan ang mastermind. Walang basihan ang paratag na may alam umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinasabing kickback Ay! Si Claire Castro, mga kababayan. Ang sabi niya, wala daw alam si Bangag John sa mga pinagbibintang sa kanya. Talaga namang, bangag yan Ayaw umamin talaga niyan, mga kababayan. hinggil ng mga proyektong flood control ng gobyerno. Matapos ang mga ulat tungkol sa umunoy palitan ng text messages sa At isa pagitan pa, yan si Claire Castro, mga kababayan. Expected na yan sa kanya na pagtatanggol niya kanyang principal. Kahit andyan na, maliwanag pa sa sikat ng araw ang ebidensya, mga kababayan. at dating Undersecretary na si Adrian Bersamin. Sa Palace briefing nitong Biyernes,
Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na natapos na ng Kamara ang mandato nito kaugnay ng issue at wala umanong nakitang basihan ang mga akusasyon. Wala Pinakilaanan nakitang din ng basihan ang mga palasyo ang anumang akusasyon. paratang ng katiwalian laban sa Pangulo. Diyos ko, Actually, Lord. ang House of Oh, Marcos, mga kababayan, ha? Tatak Marcos na yan, ha? Sinasabi pa nila na wala daw basihan ang pagbibintang na kurakot ang Marcos. Nakakatawa. Ayan ang itsura ni Chucky, mga kababayan, no? Representatives ay ginawa na po nila ang kanilang mandato sumunod sa proseso at natapos po ang usapin na sinasabing wala pong anumang basihan. Sabi nyo rin, kayo lang din ang nagsabing walang basihan. Ko Lord, it's not for you to say, Claire Castro. Ang magdedesisyon yan ay taong bayan. Natural, di-deny mo. Eto na lang, kasuhan mo na lang sila. Kasuhan nyo na lang sila. Yung nagdadawit sa iyong presidenteng bangag. Sa ngayon po, ang Kung hindi anumang matotoo. pinapahid na issue ng korupsyon Pinapahid sa iyong puweto. sa Pangulo ay at Ikaw ang pinapahid sa puwet ni bangag. Yung puwet na may leaking, mga kababayan. kung pinasisinungalingan. Nung sinungaling ka naman talaga. Muli namang binigyang diin ni Castro na nakatuon ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang Gulo! bansa. Nanababauralin ang bansa! Bangag! Shut up, bangag! Pagtatrabaho para paunlarin ang bansa, oh. Ilang taon ka nang ganyan, bangag. Umunlad na ba ang bansa? Ninakawan nyo nga. Buisit. Dagdag niya, ang anumang paninira ng walang anumang basihan May basihan nga. Hindi nga paninira dahil kayo ang may gawa niyan, mga bangag kayo Mga clearing kayo. ay hindi dapat nagamit o magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Armas yung ungas mo. Kaugnay naman ng panawagan ng ilang kongresista na imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang aligasyon, ang maikling naging tugon ni Castro, Opinion nila yon. sinagot din ng opisyal ang katanungan kung may kakategoryang Humanda talaga kayo. Etong si Claire Castro, gusto natin maghimas rehas ito, mga kababayan, pagdating ng panahon. Pagdating ni Aisa Sigera, gusto nating makulong ito, mga kababayan, ungas na yan. Lintik lang ang walang ganti dyan kay Chucky. tanggi ng Malacanang ang sinasabing komunikasyon sa pagitan ng Pangulo at ni Bersamin. Nakita niyo na po ba yung communication? Wala pa rin po kami nakita. Nakita Paano po naman natin kayo, mabibigyan ng katamang katanungan kasagutan, matalino Dahil kasagutan? tinatago nyo. Ginigipit nila si Leandro Leviste, mga kababayan. Paano natin nasabi na talagang pinagtatakpan? Bakit hindi pinatawag ni mga kababayan Lacson? Tuta ni Bangag, mga kababayan. Bakit hindi niya pinatawag sa Blue Ribbon? Maliwanag na sinabi, mga kababayan. Pati dinamay na nga si Bersamin, no? Yung mga alipores ni Bangag, mga kababayan, na sinasabing mga bagman niya o ganyan, hindi talaga pinatawag ni Lacson sa kanyang bogus Kung wala sa bang patay hearing. nakikita. May tugon naman ang Palace Press Officer sa usapin kung nararapat bang Lahat na nakakaalam, no? Na kurakot ang bangag na ito. Tapos ito, grabe talaga twisting. salita ang mga dating appointee ng Pangulo upang linawin ang issue. Hindi po Bangag natin po pa mo. mapipilit kung sino man ang gusto magsalita. Diyos ko. Basta po ang Pangulo, isinususog niya po ang accountability at transparency. Accountability ng animal. Sa usapin naman kung magsasagawa ng sariling Bakit investigasyon ng negative na Malacanang, ratings ng sinabi ni Castro bangag na mo? ang mga ganitong bagay ay nasa jurisdiksyon ng mga kaukulang ahensya gaya ng Office of the Ombudsman Lahat kasabwat, mga kababayan din. at Boying. Department of Justice. Sa ngayon, nananatiling tikom ang palasyo sa iba pang detalye hanggat wala umanong nakikitang opisyal na dokumento o ebidensya kaugnay ng aligasyon. Tinatago nyo Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kersiling Catarong, SMNI News. Mistula namang na real talk ang ilang congressman sa ginanap po na public consultation sa Cavite kaugnay po sa isinusulong real na talk anti-political ito. dynasty bill. Yan ang aking report. Ang political dynasty po ay hindi po Galit na galit si Manang, no? problema ng bansang Pilipinas. Ang problema po ng bansa natin ay Corruption! Marcos Yan ang ang saloobin ni problema. Aling Beth sa ginanap na public consultation sa Carmona City para sa isinusulong sa Kamara na Sampalin mo anti-political yan, Manang. Pagmumukha ng mga mga kababayan. dynasty bill. Bangag. Pet measure ni House Speaker Bogie D ang panukalang wakasan na ang political dynasty sa Pilipinas. Pahiya sila, no? Pero para kay Aling Beth,
po, dapat po sa inyong mambabatas, manggagaling. Oh. Hindi po yung political dynasty ang tinututukan nyo. Marami pong nangangailangan at taong bayan na mga mamamayan sa bansang Pilipinas. Kaya nga, ako wala na akong problema dyan sa political dynasty mga kababayan dahil anyway, dumadaan yan naman sa eleksyon. Hindi naman yan sa minagic eh. Kung gusto niya talaga mga kababayan na talagang masolusyonan yan, problema ng bansa ito, tama itong sinasabi ng matanda. Solusyonan nyo ang korupsyon. Solusyonan yung korupsyon. Naghihirap dahil sa mga korupsyon na nagaganap. Gusto kasi nila mga kababayan na ang purpose sila dyan ay talagang i-demolish din naman ang mga Duterte mga kababayan dahil once na ipasa nila yan, mabibitawan na, mamimili mga kababayan si Sara sa either tumakbo siya bilang presidente or bibitawan niya ang Davao City. Yan ang gusto nila Na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Hindi po ito usapin ng political dynasty. Kung si Mang John naman ang tatanungin, ang national government ang may Mabuti no at mga kababayan, talagang mayroong nagsasalita laban dito sa mga hudas. Sina Adyong andyan problema at hindi ang LGUs. Naroon daw ang talamak na nakawan sa pondo ng bayan. Talamak Mungkahi niya, talaga. ibaba ang threshold sa mga kasong plunder at malversation para wala na raw magnakaw sa gobyerno. Wala po sa local. Ang sa tingin natin ang the best way na para masolusyonan talaga yung corruption is magkaroon ng mga kababayan, overhaul sa transparency sa ating gobyerno mga kababayan, sa mga proseso, lahat ng mga ginawa ng gobyerno, transaction, magkaroon ng iisang system mga kababayan na transparent, na makikita ng taong bayan, na madaling ma-review ng taong bayan. Transparent, maging transparent mga kababayan. Yan talaga. Dahil, bakit sila naglalakas ng loob mga kababayan na pagnakaw? Dahil akala hindi transparent Palihim mga kababayan ang mga transaksyon. Madali lang naman yan. Mayroon ng mga website ngayon mga kababayan. Lahat viewable in public. Yan ang dapat nilang gawin. Tapos ipakita doon kung sino-sino ang mga proponents. Yan. First step pa lang yan ha. First step. Pero transparency talaga mga kababayan dapat. Ang maraming problema. Ang problema nandyan sa national government. Bakit hindi kayo gumawa ng batas ang Kongreso? Higpitan, pababain ang sinasabi nating halaga ng malversation fund. Gawin nyo yung 500,000. Yung plunder, gawin nyo 1 milyon. Ewan ko kung may magnakaw pa sa national government. Walang issue sa flood control ang political dynasty, kundi nandoon sa national. Sa batas ngayon, kailangang umabot sa 50 million pesos ang ninakaw bago matawag na plunder ang kaso. Ang parusa nito ay habang buhay na pagkakabilanggo at hindi na maaari magtrabaho muli sa gobyerno. Para naman kay Aling Eleanor, dapat may maparusahan muna sa mga anomalya sa flood control bago magpasa ng bagong batas ang mga kongresista. Wala pang Hindi dapat ang flood control. ang dapat niyong tinututukan. Ang malawakang korupsyon sa ating bayan, sa buong bansa, ang dapat niyong tukan. Tulad na lang ng nangyayari ngayong hearing niyo sa Kongreso. Bogus. Na hanggang ngayon, wala pa rin Dapat po ang mga magbabatas ang gawan niyo po ng solusyon kung paano po masusugpo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Patuloy namang hinihikayat ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang publiko na sumali sa susunod na mga public consultation na gagawin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Diretsahang kinestyon ni Vice President Sara Duterte kung may matitira pang maayos na Pilipinas pagsapit ng 2028. Ay, bangag na lahat mga kababayan. Paano na yan? Sa gitna ng mga ulat na may inihahandang kandidato ang United Opposition laban sa kanya sa susunod na presidential elections. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Tinanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y plano ng United Opposition na maglatag ng standard bearer kung saan lumulutang ang pangalan ni na Senator Risa Hontiveros Wala na, ay mga basura na. Wala na tatalo kay Sara mga kababayan. at Naga City Mayor Lenny Robredo na posibleng kakaharapin niya sa Sige, lutang. Bumalik ka lutang.
Para ka na rin kumuha ng bato na ipinokpok sa ulo. 2028 presidential Manahimik ka na lang, elections. Lutang. Sa halip na direktang sagutin, Advice namin. inilahad niya ang pangamba sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Paniwala ko, unang-una ang tanong, meron pa bang bayan? Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Baka ang gagawin nila mga kababayan, martial law. Yan talaga. Hindi malayong mangyari mga kababayan na magdedeklara ng martial law si Bangag dahil yan din ang ginawa ng kanyang tatay mga kababayan. For your information ha, bago magtapos ang termino mga kababayan ni Marcos Sr. para mapigilan niya ang kanyang pagbaba, nagdeklara ng martial law, walang eleksyon. Kapag ganyan mga kababayan, gaya-gaya po tumaya pa naman yung Bangag na yan, talagang babalik ang kasaysayan. Magdedeklara na naman ng si Bangag, martial law para hindi magka-eleksyon. Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators. Wala na Kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Walang mga masabi nating mga development projects. Wala. Lahat yan. Puro kabangagan. Puro kabangagan. Yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno. Wala nang maayos. Martial law na. Gulo na ang bayan. Iginiit ni VP Sara na maging ang mismong pagdaraos ng eleksyon ay dapat umanong pag-isipan. Pero nilinaw nito na kung may eleksyon at may bansang tatawaging Pilipinas sa 2028, bukas ang laban sa sinumang kwalipikado. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Tingnan nyo mga kababayan, pati si VP Inday, duda kung mayroon pa bang eleksyon na mangyayari. Yan talaga ang last resort ni Bangag mga kababayan. Dahil kapag bababa talaga siya sa pwesto, siguradong kulong yung Bangag na yan mga kababayan. Kaya pipilitin niya nilang hindi na magka-eleksyon. Duda din yung galawan ng Lalong-lalo na kung mag-eleksyon, wala rin silang kandidatong ipangtatapat kay VP Sara Duterte. Wala. administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Mag-file sila ng certificate of candidacy nila. Samantala, kaugnay ng pahayag ng Malacanang na tiwala umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang ginawang impeachable offense, Diyos ko Lord, guni-guni. iba ang pananaw ni VP Sara. Ako di ba ang nagsabi pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. At syempre, impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng Illegal na droga. Matatandaan na tuluyang ibinasura ng House of Representatives ang dalawang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. matapos aprubahan ang resolusyon ng House Binasura ng kanyang mga bangag din na mga kasama. Committee on Justice na nagsabing kulang sa sapat na batayan ang mga reklamo. Kaugnay naman sa ikatlong impeachment complaint laban sa kanya, iginiit ni VP Sara na matagal na niya itong pinaghahandaan. Hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sa kaugnay na SMNI balita, News. lumulutan ngayon ang pagkakaroon ng third force na kandidato sa 2028 Third force yung mukha race. ninyo. Sino Third ang maaaring force pa maging more. third force? Yun po ang tinimbang ng Kahit pa mag-fourth force kayo, wala kayong magagawa. political analysts sa report na ito. May third force daw na lilitaw sa 2028 presidential elections kapag hindi mahihinto ang bangayan ng mga Marcos at Duterte. Kailan pa yan mahihinto? Hindi talaga mahihinto ang bangayan ng Marcos Duterte mga kababayan dahil yung mga bangag hindi tumitigil mga kababayan sa kanilang kahibangan. Bibit-bitin raw ng posibleng third force Sino na yan? Tulpok? Diyos ko Lord. Paunahin nyo na. Pakampanyahin nyo na sa ngayon. mga plataforma kontra korupsyon at transparency sa gobyerno.
Ngunit para sa political analyst at strategist, At ang nakakatawa mga kababayan, ang nagsabi niya na ano daw, dyan tungkol sa third force, banyaga pa. Anong alam ng banyaga dito sa politika ng Pilipinas? si Professor Malutikia, malinaw na trial balloon ang anggulo ng third force. Sa Hindi katulad kay Tatay Digong dati mga kababayan. Oh, na sa mga oras na to, nag-i-emerge siya ang pangalan ni Tatay Digong. Hindi siya masasabi na third force dahil sa aktual na mga kababayan, eleksyon. Siya ang person to beat base sa popularity. Siya ang person to beat. Ang second force ay Marojas. Si Binay, wala na eh. Bantot na si Binay doon, mga kababayan. So kung may third force man, dapat ngayon pa lang, nag-emerge na siya. Hindi yung basta-basta, sumulpot na sa pag-file na lang candidacy. Ano yan, magic? PR at politika, trial balloon ang tawag kapag sinusubukan muna ang isang ideya o kandidatura para makita ang public reaction bago ito ituloy o baguhin. Yung posibleng lilitaw, nag-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-agree doon. Wala. Pero duda ni Tikia, posible lamang ang third force Tikiya? kung may backing ito ng administrasyon para hindi manalo si Vice President Sara Duterte. Diyos ko Lord, saan sila kukuha ng pwersa mga Malakas sa kababayan third Visayas force? at Mindanao. Tawag ko doon, enduring days of the Duterte. Enduring days? Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao, at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. So kung titingnan mo yung mathematics, pagkakaroon lamang ng third force, kung talagang sinadya nitong administrasyon na ito na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin si BP. Basagin yung mga mukha nyo, Polling bangag. quarter ng 2025, nanatiling mababa o negatibo pa nga ang grado ng publiko kay President Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa negative 3 na satisfaction rating ng Pangulo, naniniwala si Tikia na may hirapan ng sino mang kandidato ng administrasyon. Napakahirap Sino magpapa-endorse sa negative? nun. Sinong i-endorse niya? Bangag So, lang kanyang trust ang... rating ay ganyan na nasa negative na, no? Bangag lang ang magpapa-endorse sa negative. So kukuha siya ng another in the guise na Kunwari. ito yung third force. Ngayon pa lang ay may tatlong pangalan Ang mga tulfo mga kababayan wala na wala nang pag-asa mga kababayan dahil sobrang bantot na. Bagoong Pilipinas pa naman si Rapi Tulfok mga kababayan nagpapahalata na masyado na talagang Marcos na siya dahil galit na galit siya sa picture ni bangag mga kababayan na nagmumukbang yung nilabas si DJs. ng lumulutang para banggain si VP Duterte. Kabilang dito si Interior Secretary John Vic Remulla. Ay nako, Diyos ko Lord. Remulla, diniin niya na he will try to get the endorsement. I don't think that is strategic move. Otal nga siya nang sinabihan, magpapa-endorse ka tapos negative yan. Simply because the endorsement has no value. Talagang na paano siya mga kababayan, napatulala. Yung partido ng presidente may organization. Bakit ilan lamang ang naipasok sa Senado? Nagpaparamdam din si Senator Risa Ontiveros. Paramdam pa more. Paramdam, matagal na paramdam yan. 2022 pa lang mga kababayan, nagsabi na niya na tatakbo siya dahil graduate na siya sa Senado Artistang nag-iendorso kay Naga City Mayor Lenny Robredo Sige, si Nadine Lustre. Diyos ko Lord, as if naman relevant. muling tumakbo. Pero tanong ni Tikia, saan raw mangunguha ng boto ang dalawa, gayong baluarte ng Duterte ang Visayas at Mindanao? Baka sa sa Mars. Inaalis mo sa equation ang Mindanao at Central Visayas. Mandarayan na naman yan mga kababayan. Yun yang, di ba, Duterte mga kababayan, Visayas, Mindanao, landslide. Tapos, kaduda-duda na natalo ang Duterte. Good Lord. Sa tingin mo ba makakakuha si Senator Risa o si Mayor Wala, itlog yan, Robredo Visayas, sa Mindanao. Wala. Sa tingin mo ba makakakuha sila sa Central Visayas? Siguro on play ang NCR. Tapos NCR lang ang kanilang mga kababayan. Magre-rely sila. Hati-hati pa sila dyan sa NCR. Region 3 to a certain degree. Sa huli, giit ni Tikia na magkakaroon ng malaking impact sa eleksyon kung may mangyaring masama kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Ay, wag naman At sana. mangyari yun,
Tapos na raw ang laban sa 2028. May impact yan. May impact yan kung Diyos siya ko, Lord, wag naman hindi sana, ba Lord. babalik sa Pilipinas. May impact yan kung dahil sa edad, nagkaroon ng problema. No? So may impact yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNA News. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.